Usapan ngayon ano at kung hindi mo pa alam, ito pong si General Cuadro Alas Casimero ay may promoter na hindi po fake news yan. Ako nga isa sa unang naglabas po dahil syempre meron tayong mga sources po eh. Eh, totoo naman ano and we're very happy that Casimero finally get to announce his new promotions after few negotiations at pag-uusapan natin ngayon, mukhang maraming hindi po nakakakilala kay Kameda at marami parang sinasabi nila, kala ko ba sir American promoter? Hindi po ako nagsabi niya. Kaya nga sinabi ko, manood lang po kayo sa mga legit na content creators or mga balita. At tapos pag-usapan din natin, of course, sino si Kameda, ano mga dapat niyang gawin. At ang balita ko, bad boy din itong promotions ni Cuadro Alas, itong bago niyang promoter. Pag-usapan po natin yan. So sa pagbabalik ko, i-detalye ko sa inyo, pati kontrata, at sino kayong manager? Gusto niyo makilala? Pag-usapan natin yan. Here comes the boom, boom, pow, pow, Cast Nation, stand up now. Get ready for the truth, Powcast, the pioneer, the original pow. Sports updates join Powcast Nation. Powcast Sports number one. Powcast Sports, the number one independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Magandang araw po sa inyo lahat at napakasaya ko dahil sa wakas matatapos na rin sana ang usapan tungkol po sa mga issue kay Casimero. Boxing naman ang pag-uusapan. But let me be honest with you first regarding his promoter, no? So sa mga nagtatanong po, unang tanong kagad sa akin nung binari ko yung balita, sir, malakas ba yung promotions niya? Veteran promoter na po ito sa Japan. At ang may-ari po nito, ang pinaka-head honcho nila, Koki Kameda, isa po yan sa dati pong boksingero. So ako po, personally, naka-attend na po ako sa event ni Koki Kameda at may mga ilang Filipino rin po na palaban dyan. Ang event na na-attendan ko niyan, yung laban po ni Gio Santissima sa Osaka. So maganda po magpa-event si Koki Kameda. Although, sa totoo lang, no? Mostly sa Japan talaga yung event niya. So kung may mapalaban siya mga foreigner, hindi ko lang alam. Ako, feeling ko ang makakalaban niya talaga kagad dyan na Japanese kagad. Pero masaya pa rin ako. At least sigurado ako na kikita pa rin yan. At ako, malaking pasalamat ko po sa mga fans po ni Casimero. Dahil grabe yung tiwala nyo pa rin sa akin. Kahit na minsan, syempre, alam naman natin, sa totoo lang tayo, hindi po tayo nababayaran dito ng lalo na pag hindi totoo para ibalita natin. So, let's be fair din naman kay Casimero dahil meron siyang bagong buhay, meron siyang bagong promotions. So, I want us all, lahat po tayo, dapat po pagbigyan po natin si Casimero, no? Pero, sa laban niya, I don't see anyone significant yet. Significant. Ibig sabihin ko, sa tingin ko, ang makakalaban niya muna, hindi po si Elijah Pierce. It's very important na kung talagang yung promotions niya, kasi ang balita ko, hindi lang po isang laban, ano? At sabihin ko na kagad sa inyo, I think it's a multiple fight contract sa base po sa aking source. Sa aking pong sources, hindi lang po isa. So maganda yan. Ibig sabihin, there could be a potential plan po para kay Casimero para iangat uli ang karir niya at makalaban siya. Ngayon, one thing na hindi ko muna masishare sa inyo, kung siya po ay lalaban sa 122 or siya po ay lalaban sa 126 because there are rumors. Siguro depende, no? And that's another story na pag-uusapan natin kung kaya ba ni Casimero sa 126 or mag-stay na lang siya sa 122. Kaso alam mo naman, sa 122 may hirapan na naman kumuha ng timbang. At syempre, yun ang naging ano po, kumbaga parang sa mga Filipino fans, yun lagi yung worry nila. Pati naman tayo, no? At doon na nga nagagalit si Jason, nagagalit yung mga alipores niya sa paligid. Sa totoo lang po tayo. Which is, gusto nating mamulat agad si General Casimero na, uy, magkakalaban ka na. Ngayon ay August na, no? August. Sa isang buwan or bago mag-December, may labang ka na. So, mas maganda kung mahaba-haba pa lang, makapagbawas ka na. Kasi kung akala mo, bata ka pa, 36 years old na po si General Casimero. So, yung condition niyan may not be the same. Yung power, I do not know. Sana ganun pa rin, ano? Speaking of conditioning, no? Maraming nag-comment sa akin, sir, kailangan pa rin ba ni Casimero ng conditioning at 126? Most definitely, lalo na ngayon at 36 years old.
hindi lang conditioning, kailangan din niya ng nutritionist para yung mga kinakain niya po yung maayos. So, and alam ko naman na syempre mahal niyo si Casimero, gusto niyo makita lumaban. So, gusto natin makita siya mag-perform to the best of his can. Kasi kung hindi, nako, what I'm afraid of is that baka ipalaban lang siya ng ipalaban sa mga prospect nun. Wag naman sana, parang gagawin siyang stepping stone. Wag naman sana ganon. Ano? At alam ko, may mga nagagalit sa akin. Wala akong pakialam magalit si SB kasi dapat naintindihan ni SB yung trabaho ko. Trabaho lang naman to. Walang personalan. I don't care pati si Jason kung ano man yung pinagsasabi niya sa akin. I wanna support General Casimero but isa pa rin ang masasabihin ko. Bawas-bawasan niya yung pagbablog niya kasi nakakaya yung mga sinasabi niya. Nakakaya. Isang comment pa lang niya. Yung credit, yung rush. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga tao. Wala lang kasi ako pakialam dyan Doon na ako sa boxing talaga No? At syempre gusto natin maging patas din. Yung patas at totoo ang very important. Speaking of patas at totoo, at kung nakikinig ka dito at nakaabot ka, gusto ko sabihin sa inyo na I'm creating a Paukas Media Group sa mga content creator or vlogger na umabot po hanggang sa dulo. Mag-message kayo sa akin kung gusto nyo pong maging part at gusto nyo pong matuto kung paano po ginagawa ni Paukas, gusto nyo po na exclusive content or maimbita po sa mga ibang event, o kaya tips paano maging responsable, paano rin po yung mas matuto ng maayos. Hindi po paramihan ng pera dun and then pantay-pantay lang tayo. I'm just gonna share my insight because ang pangit po tingnan pag yung mga content natin sobrang squatter. Sobrang parang walang utak minsan. So hindi maganda. I mean, diniretso ko na kayo kasi nakikita natin mga nagsisigawan na sinasabi nila ayaw nila ng away pero grabe, no? One more thing. Just so you know, parang destiny itong pagka-sign ni Casimero dito kay Kameda kasi si Kameda po in his promotion is known allegedly in Japan as the Bad Boy Promotions. Miski si Koki Kameda nagsabi na Bad Boy Promotion signs the Bad Boy Casimero. So it looks like parang meant to be. So baka swertihin si Casimero dito sa promoters niya at yun nga, yung sa akin, well, I don't wanna advise anymore si Jason sa akin sa boxing lang kasi kanila na yan, but sa akin conditioning is needed and bawas-bawas lang siguro ng mga pakikipag-away, no? Sa akin kasi hindi ko na sila pinapansin kahit anong sabihin nila, it doesn't matter. Basta ako, pawang katotohanan lang, support lang tayo sa boxing kahit sino, but still, dapat patas, dapat totoo. Okay? So, kaya sa tingin nyo guys, magiging maganda kaya ang kanyang karera ngayon? Moving forward, magka-problema pa kaya sa timbang uli si Casimero? O ganun pa rin? Yan, pag-usapan po natin. Pero the last thing I wanna tell you, love him or hate him, umabot ka dito, kung bashers ka, ang totoo niyan, love mo pa rin yan. Kasi syempre, pinag-uusapan pa rin natin at well, siya pa rin naman talaga isa sa magaling na boksingero dito sa Pilipinas. Tama, mali? Bahala kayo.